worship revolution. May gustong baguhin ang Panginoon pagdating sa ating pagsamba sa Kanya. Number one, remember this, that we need to worship God in spirit. Minsan alam mo, kaya hindi ka tunay na makasamba kay Lord with freedom, kasi kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan mo. Ang true worship, kaya mong gawin yan kahit wala ka sa loob ng Amazing Hope. Basta ang puso mo, ang buong ikaw ay nakasentro sa isang person. At sino siya? Si Jesus Christ. Kasi ang totoong worship, hindi kung saan, kundi kung sino. Yun ay si Jesus Christ. Ang true worship ay response natin sa pagre-reveal ni God ng kung sino siya sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. You cannot force someone to worship, to give a true worship. Because the true worship comes from His revelation, her revelation. Kung sino ba si God? Because worship is your response to the Holy Spirit. At nire-reveal niya yung sarili niya through God's Word. Kaya nga, it's hard to worship the Lord when you don't have the Word. Worship is not about where you stand, but to whom your heart bows. Kanina ba surrendered yung puso na yan? Pag surrender dyan sa Panginoon, you can worship God wherever you are. Pero pangalawa, worship God in truth. Kumagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo naman naiintindihan. Mapapagod ka. Ending nito, exhausted ka, burnout ka. Dapat kilala mo, sino ba yung sinasamba mo? Some people will not understand the sovereignty of God. Mabigat para sa isang taong maraming gustong ipaglaban kapag sinabi ko sa yung pag gusto ni Lord, kahit ayaw mo, gusto niya at gagawin niya. Worship without knowledge is emotion without foundation. Worship becomes powerful when you truly know your Savior. True worship is not just about feeling, but about knowing who God is. Because a true worship na walang understanding, puro na lang yan feeling. Father is not looking for performers, but true worshipers. Na kayang magpuri sa Kanya kahit sa panahon na nahihirapan siya. Tunay na na-encounter ang Panginoon, hindi niya kayang i-contain. Hahanap yun ng tao, gusto kong may mapagkwentuhan nito. Uy, friend, alam mo ba si Jesus Christ? Pag kilala mo ng matindi ang Panginoon, mauunawaan mo na kahit sa anong sitwasyon at kahit anong pagkakataon, deserve niya ang ating pagsamba. Amen. Sino po dito masaya po sa gabing ito? Pwede ba magsabi ng malakas na amen? Hallelujah. Can you greet the person near to you? Sabi mo sa kanya, good evening. Ayan, maganda ka pa sa gabi. Ganyan, alright. Siyempre po sa ating mga nasa online, ayan, maraming salamat kasi po kayo ay tumatambay. And kung hindi pa nakakatambay yung katabi mo, or maybe yung hindi natin kasama ngayon pero gusto mo siyang ma-bless ngayong gabing ito, why not itag mo na siya sa ating online, no? Itag mo na yung pangalan niya nang sa ganun ay makita niya na yung ating online. Kasi ngayong gabing ito ay sabi nga ni Brother Joseph kanina, ito yung final topic natin from our series, Worship and Praise. At ngayong gabing ito, o ngayong araw na ito, syempre, dahil final topic natin to, syempre si Lord may inihandang special po sa atin. Kasi itong series na to be honest, bakit ba natin to nailagay? Alright? Kasi, di ba, most of the time kapag October, parang ang naiisip ng tao, Oktoberfest, sino dito nakapunta ka na sa mga yung concert, ganyan. And sa dami din ang nangyayari ng mga nakaraan sa ating pong bansa, minsan ang hirap i-feel yung life mo ng pagpapasalamat or pagsamba sa Panginoon. Minsan, kapag ang pagsamba mo or ang pagpapasalamat mo sa Panginoon ay naka-anchor lang or nakadikit lang sa kung ano yung nararamdaman mo,
kung ano yung nararanasan mo, definitely, pag hindi maganda yung nararamdaman natin, parang wala kang reason to worship the Lord. Or parang hindi tayo magkakaroon ng reason to worship the Lord. Kaya nga yung series natin na ito, yung question niya is, how to fill your life with worship and praises. Paano ba na yung buhay natin, no, young pro tayo, kumikilos tayo, nagtatrabaho tayo, pero puno yung buhay natin ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Kasi naniniwala ako, tayo mga Christians, we are created to worship the Lord. We were created to worship our Creator. Ikaw ay nailikha para sambahin yung iyong manlilikha. Kaya lang, sabi ko nga kanina, kapag medyo mali ang ating pananaw pagdating sa pagsamba, okay? Kapag medyo ang akala natin sa pagsamba ay patungkol lamang sa kantahan, although kasama yun, mukhang namamali tayo. Kaya nga nung mga nakaraan, hindi about singing ang ating pinag-usapan. Pinag-usapan natin na sa ating pagsamba, pwede palang nasasamba natin si Lord sa ating sinasabi, sa ating actions, sa ating giving, di ba? Sa ating buhay. At ngayong gabing ito, magugulat ka kasi yung pag-uusapan natin, hindi ito masyadong naha-highlight kapag ang buhay ng babaeng ito ang naikakwento. I'm talking about the Samaritan woman. We know the story of the Samaritan woman. Nagkatagpo sila ni Jesus Christ sa isang well na kung saan si Jesus Christ ay nagpapahinga. Pero itong babaeng ito ay kukuha siya ng tubig, nag-iigib siya ng katanghaliang tapat. At yes, ito yung babae na kung saan ay hindi lamang nagkaroon ng isang asawa, hindi lang 2 asawa, kundi 6, okay? At sabi ng Panginoon sa kanya, and the person that you are with right now is not your husband. So doon, nagkaroon ng revelation yung babae. Sabi niya, I can see that you're a prophet. Tapos sabi niya ganun, naaalala ko, sabi ng aming mga ancestors. Ayan. Sabi niya ganun, naaalala ko, sabi ng aming mga ancestors, na kaming mga Samaritans, we worship in the mountain. Pero ang mga Hudyo, they claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Okay? Tapos, so, they're talking about her life, and then yet, they're parang biglang na-shift sa pag-uusap about sa pagsamba. Okay? At dito makikita natin, yung sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, in verses 21 to 24, ng John chapter 4, dito po iikot ang ating usapan. Ipapakita ng Panginoon sa atin kung paano ba sinagot ng Panginoong Hesus ang babaeng ito. Maraming maling paniniwala ang woman na ito, ang Samaritan woman na ito, hindi naman lahat ay kasalanan niya kasi yung iba doon ay tinuro na lang sa kanya ng kanyang mga ancestors. And so, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na kumbaga, kaya ginagawa mo yan ay hindi naman dahil talagang alam mong yun ay tama o mali, pero kaya mo siya minsan ginagawa ay dahil naituro sa'yo ng bata ka na dapat ito ginagawa mo. Dapat ganito ka. Kaya sumagot ang Panginoon sa kanya nung sinabi na ng babae, in verse 19 to 20, sabi ng babae, Sir, the woman said, I can see that you're a prophet. Kaya niya nasabi na si Jesus daw ay prophet kasi nga, nasabi na ni Jesus Christ kung ilan yung naging karelasyon niya at sino yung kasama niya ngayon. Tapos pagdating niya ng verse 20, sabi niya, our ancestors worship on this mountain. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Pagdating ng verse 21, dito iikot ang ating usapan. Sabi ng Panginoon sa kanya, Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Verse 22, sabi niya, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come. Yung ibig sabihin niya dito na because salvation is from the Jews. Una, kasi 'di ba? Di natin may pagkakaila na ang mga Hudyo, chosen people talaga sila ni Lord eh.
Yun na yun. Wala tayong magagawa doon. At the same time, si Jesus Christ mismo ay isang Hudyo. Kaya lang, gustong basagin ni Jesus Christ dito yung thought na, kami mga Samaritans, dito kami sa mountain magwo-worship. Kayo, dyan kayo sa Jerusalem magwo-worship. Sabi niya ganito, verse 23, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." Tapos pagdating na verse 24, sinabi doon, "God is Spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth." Madalas natin naririnig itong bagay na ito. Actually, anong nangyari doon pagkatapos? After nun, nasabi na ng babae yung tungkol sa Messiah. "I know that the Messiah is coming." Tapos sabi ni Jesus Christ na sa verse 26, "I, the one speaking to you, I am He." So nagpapakilala ang Panginoong Jesus sa Kanya. Madalas nating naririnig to, that God is Spirit and we should worship Him in spirit and in truth. Pero ano ba talagang ibig sabihin ito? At tila baga, merong ginagawa ang Panginoon sa babaeng ito na I think gagawin din ng Panginoon sa atin ngayon. Not something na rebellion, kasi mapapansin mo, kanya-kanya, di ba? Kami Samaritans, dito kami. Kayo mga Hudyo, dyan kayo. So when Jesus spoke with the Samaritan woman dun sa well, He broke through centuries ng mga religious debate. Matatagal ng mga debate. Saan ba talaga dapat mag-worship? Dapat ba sa ganito? Dapat ba sa ganyan? Jews said worship must happen in Jerusalem. Kayong mga Ito kasi, kaya sila nagkaroon ng away. Kasi dati, ang mga Samaritans, bati naman sila ng mga Hudyo dati. Kaya lang, nagkaroon sila ng away kasi dumating yung panahon na ang mga Samaritans, di na nila ginagawa yung usual na ginagawa ng mga Hudyo. Kaya sabi nun, ano kayo? Ang tawag ito, half-half na kayo. Hindi na kayo whole. Hiwalay na tayo. Ganyan. Okay? So yung mga Hudyo, they claim that worship should happen in Jerusalem, and Samaritans said it must happen on Mount Gerizim. But Jesus revealed something na kung saan nag-revolutionize ng isipan at paniniwala ng babaeng ito. Kaya ngayong gabing ito, let's talk about worship revolution. Pag sinabi mo yung word na revolution, it's different from rebellion. Rebellion is masyadong madugo. Alam mo yun? Walang change. Pero pag sinabi mo yung word na revolution, it means a sudden, radical, or complete change. Ibig sabihin, may gustong baguhin ang Panginoon pagdating sa ating pagsamba sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na sumasamba ka lang sa Kanya kasi sinabi ng lolo't lola mo, ganito ka dapat sumamba. Kasi sinabi ng mga nauna sa'yo, ganito ka dapat sumamba. Gusto ng Panginoon na sumasamba ka na merong katotohanan. Kaya nga sabi doon, worship Him in spirit and in truth. So dalawang bagay ang pag-uusapan natin dito, at ang dalangin ko na habang pinag-uusapan natin to, kahit ano pa ang kalagayan ng buhay mo, you will still choose to worship the Lord. You will still choose to praise the Lord. So if you're excited right now, pwede bang i-type mo dyan ngayon sa comment section, or maybe sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, makinig tayo. Okay? Excited ako dito. Ano ba yung meron dito sa tinuturo ng Panginoon sa atin? Bakit nag-create ito ng matinding revolution? After this, makikita natin, nagkaroon ng matinding change yung babae, nagkaroon ng transformation yung babae, at naging dahilan ito para siya ay gamitin ng Panginoon sa isang buong village ng ng Samaria, na masave sila. Kasi naniniwala ako, kapag may revolution, kapag may change, that could be God's way to what? Para maging channel ka ng salvation. Para maging channel ka ng blessing. Kaya minsan magtataka ka, Lord, why you keep on changing me? Kasi ayaw ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon kung sino ka. Nung lumapit ka sa Kanya, hindi mo kailangang magmaskara. Okay, hindi mo kailangang mag-pretend na, Lord, ito ako, malinis ako, okay lang ako. No, kung sino ka, pwede ka lumapit sa Panginoon, kaya lang hindi natatapos doon.
Sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, gusto kanyang baguhin kasi bakit? Kasi yung bagong ikaw ang makaka-reach ng full potential mo. Walang tao na makaka-reach ng full potential niya na luma pa din ang kanyang pananaw at pag-iisip. No mga nakaraan, we were talking about patterns sa leadership. Kasi ang tao lagi may pattern. Pansinin mo, saan ka lagi bumabagsak? Eto na naman ako, nauulit na naman siya. Ibig sabihin, may pattern. Kasi nauulit eh. So, kailangan ng revolution, kailangan ng sudden, kailangan ng complete change para nang sa ganun, yung bagong ikaw ang makaakyat doon sa success na gusto ng Panginoon para sa'yo. Kaya babasagin ito yung thinking ng iba na, kala ko ba mahal ako ni Lord, ba't binabago niya pa ako? Kaya kanya binabago kasi gusto niya pang ma-reach yung full potential mo. At pagmamahal ng Panginoon ang magbabago sa atin. That's why it's revolution, not rebellion. Rebellion is more of negativity. Rebellion, ang gusto lang yan, manakit, mang-away. Yan ang rebellion. Kaya lang si Jesus, hindi rebellion ang gusto niya. Ang gusto niya, revolution. Kaya dito, pinakita ng Panginoon, pagdating sa pagsamba, paano tayo mababago? Tingnan natin in verse 21. Sabi po dito, "Woman," Jesus replied, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain," yung Mount Gerizim, "or in Jerusalem." Mountain na kiniklaim ng mga taga-Samaria, Jerusalem na place na kung saan dapat daw doon nagwo-worship, sabi ng mga Hudyo. Sabi niya, "Time is coming when you will worship the Father neither in this mountain nor in Jerusalem." Pagdating sa worship or pagsamba sa Panginoon, number one, remember this, that we need to worship God in spirit. Say it with me, in spirit. First, it means worship beyond location. Tama yun? Na minsan pumupunta tayo sa simbahan para makasamba, pero pwede ka bang sumamba nang wala ka sa simbahan? Pwede ka bang sumamba nang wala ka sa loob ng church? Ito yung binabasag ni Jesus Christ. Kasi ang paniniwala nyo, kailangan nandun tayo para makasamba tayo. Kung wala tayo doon, hindi tayo makakasamba. Kung wala tayo doon, hindi tayo makakapag-praise and worship. Alam mo yon? Pero sino dito habang nagtatrabaho ka, ang background song mo, worship and praises kay God? Alam mo, nang nag-start ako sa work ko, nalaman ko na meron pala ako mga office mates na Christians. Kasi, nung nagkaroon na ako ng sarili kong desk, nagkaroon na ako ng sarili kong computer and all that, habang nagtatrabaho ako, ang laging pinatutugtog ko ay mga worship songs. So yung mga ka-office mate ko, hindi naman syempre malakas. Yung taktong naririnig ko lang. But yung mga ka-office mate ko, pag dadadaan sila sa area ko, natatanong sila, "Christian ka din?" "Ay, Dana, Christian ka rin pala." So nagkaakilanlan. Nagkakaroon ng, "Oy, teka lang, may ano dito same ground." Okay? Kasi pwede naman pala. So si Jesus, binibreak niya yung long-standing religious argument between ng mga Hudyo at ng mga Samaritans about where to worship. Kasi for centuries, location ang nagdi-define ng devotion nila. Pag wala ka sa Mount Gerizim, di ka devoted kay God. Ganun. Pag wala ka sa Jerusalem, hindi ka devoted kay God. For the Jews, it's Mount Gerizim. For the Samaritans, it's Mount Gerizim. For the Jews, it's Jerusalem. But Jesus announces a new era, a revolution in worship. So may paniniwala sila dati na binabasag na ng Panginoon. Minsan alam mo, kaya hindi ka tunay na makasamba kay Lord with freedom kasi kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan mo. But how are we going to apply this in our lives? True worship is no longer confined to a place, but centered on a person. Ang true worship, kaya mong gawin yan kahit wala ka sa loob ng Amazing Hope.
Basta ang puso mo, ang buong ikaw ay nakasentro sa isang person. At sino siya? Si Jesus Christ. Kasi gustong ipakita ng Panginoon sa atin that God cannot be limited to a mountain or to a temple. Don't get me wrong. May mga moments that we come here like right now, di ba? Digital tayo. Pwede ba nating sabihin dun sa mga kasama natin online, o kayo hindi kayo tunay na nag-worship kay Lord, wala kayo sa church Pwede ba natin silang ganunin? Kung nandoon sila at nanonood sila, pero at the same time, wholeheartedly, they're listening to God's word, they're worshiping God wherever they are right now. Pwede ba nating sabihin yon? Alam mo naman na kung ang lugar, distracted ka, di ka makapag-focus kay Lord. Alam mo na yon kung nakakapag-worship ka talaga kay Lord o hindi. Pero ito ay usapin na tayo ay hindi na tayo limited pa ng lugar na lamang. Kasi ang totoong worship, hindi kung saan, kundi kung sino. At yun ay si Jesus Christ. Kaya sabi dito, in spirit, no? In spirit daw. So we need to worship God in spirit. Ano pa bang ibig sabihin ito? Ibig sabihin ito, in spirit, ibig sabihin, it brings revelation from the Word. So meaning to say, ang true worship ay response natin sa pagre-reveal ni God ng kung sino siya sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. So kung halimbawa, kumakain ka, okay, so for example, nasa restaurant ka, and you began, reading God's Word, and nagkaroon ka ng pagkaunawa dun sa binasa mo, nagpasalamat ka sa Panginoon, nanalangin ka, nagpuri ka sa Panginoon, yun ay tunay na pagsamba. Bakit? Sumamba ka in spirit. Ibig sabihin nito, sumamba ka dahil meron kang revelation, meron kang na-receive na katotohanan galing sa Panginoon. So meaning, all true worship is a response to revelation. Pwede tayong ma-force to sing, o kumanta kayo. Pag di kayo kumanta, di kayo nag-worship. Dati nga may narinig pa ako, pag di ka tumalon, di ka talaga nag-worship. Paano man patalonin, 70 years old na? Grabe naman. Pag di ka nagda-dance, we can be forced to clap our hands, to dance, but you cannot force someone to worship, to give a true worship. Because a true worship comes from His revelation, her revelation. Kung sino ba si God? Because worship is your response to the Holy Spirit. At nire-reveal niya yung sarili niya through God's Word. Kaya nga, it's hard to worship the Lord when you don't have the Word. Uulitin ko, it's hard to truly worship the Lord when you don't have the Word. You can sing songs to God, but God knows who truly worship Him. Ba't mo kinakanta yung kantang yan? And Lord, kasi kanina, during my devotion time, you revealed to me that you are my way maker, my miracle worker. That's why I'm gonna sing that song to you, God. Hindi mo siya kakantayin kasi, grabing ganda ng rhythm. Grabe yung ganda ng nito, palo and all that. Minsan, emotion, dahil sa emotion, tayo ay napapasama. Pero kapag tinignan mo maigi yung lyrics, teka lang, saan ba ito sa Bible? Ano ba sinasabi dito ng Panginoon? So if there's no word in your life, in our life, it's not worship. Worship is not about where you stand, but to whom your heart bows. Ulitin ko, worship is not about where you stand, but to whom your heart bows. So a believer can worship in church, but a believer can also worship in prison cell. Naalala nyo? Si Paul and Silas, wala naman sila sa loob ng Jerusalem, sa loob ng temple. Nasaan sila? Nasa loob sila ng kulungan. Pero the Bible said they began worshiping the Lord. Pwede pala yun. Pwede palang nakakaranas ka ng parang tila baga captivity, pero you still choose and you still begin to yourself to worship the Lord. You can worship the Lord inside your car. Or even, Pastor, wala pa akong car kahit nagko-commute ka.
You can worship the Lord in tears and even without tears. Kaya huwag mo naman sabihin, hindi yan nag-worship, di man lang naiyak. Grabe naman. Paano kung wala yung tears, pero nandun yung heart? Because God is present everywhere. Worship is no longer about sacred place. Na tila baga, listen to this, bago tayo dito, tila baga dapat dun lang. But about surrendered person. Paano kung na-encounter mo si Jesus Christ during your time na you're praying inside your CR? Alam mo yun? Bigla ka lang kinausap ni Lord. Ibig sabihin ba yun? Hindi ka nakasamba kay Lord kasi naka-CR ka. Ano ka ba naman? Minsan ganun si Lord eh. I remember one time, dami nating gagawin noon. Tapos sabi ko, Lord, I was driving, no? Nagdadrive ako, papunta ako sa life group ko sa Ortigas, yung life group ko po dati sa office namin. I was driving sa kahabaan ng EDSA. And I was singing this worship song. Maya-maya, yung kanta na yon nangungusap sa akin. Nire-reveal niya kung sino si God dun sa mga lyrics ng songs. And then I began to have this longing na, Lord, gusto ko tang makausap ngayon. So kahit traffic ang EDSA, kasi mga mga alas 10 siguro ng umaga. Habang traffic ang EDSA, sabi ko, Holy Spirit, can you be with me today? Can you just be inside the car? It's hard to explain, but I felt God's presence. Inside the car. Nagdadrive ako, nakafocus naman, pero umiiyak ako kasi nararamdaman ko si Holy Spirit inside the car. And He was talking in my heart. And I was just like, yes, Lord. Yes, God. Ganun lang ako ng ganun. Wala na akong masabi. Pwede pala yun? Pwede pala siya. Ito yung sinasabi ng Panginoon. In spirit, it means worship that is alive, heartfelt, and led by the Holy Spirit. You know, dito, si Jesus, tinuturuan niya tayo that worship is not tied on a temple or mountain. It's wherever a surrendered heart meets a sovereign God. Yun ang worship. Kapag yung surrendered heart mo, yung sukong-sukong puso mo, na meet yung sovereign na Diyos, doon nag-i-start ang totoong worship. You can worship God in a crowd, but you can also worship God in solitude. You can worship God in joy, but you can also worship God in pain. You can worship God inside the church, but you can also worship God inside your room. Mainit o malamig, big gatherings or small gatherings, pwede nating purihin ng Panginoon. Today, we don't need to wait for Sunday to worship the Lord. Imagine mo, Sunday ba ngayon? Wednesday ngayon eh. But why can we still worship the Lord? Kasi nga, we worship God in spirit. Although ito ay utos ng Panginoon na wag nating kakalimutan, di ba? Book of Hebrews, wag nating kakalimutan ang pagsamba. Meaning to say, kahit wala ka pa dun sa Sunday celebration, pwede kang sumamba kahit ikaw pa lang mag-isa. You worship God as you walk. Isa wala kang kasama. Minsan, alam nyo, isa sa mga reasons kung bakit na-enjoy ko yung paglalakad sa UP ng mag-isa. Kasi dati, kala ko, dahil alam mo na, extrovert nga, di ba? Parang people person. Ayoko nang wala akong kasama. One time, wala talaga. Walang sasama. Gusto ko maglakad sa UP. Tapos lakad ako. Tapos all of a sudden, syempre may earphone ka na lang, nakikinig ako ng worship song, habang nilalakad ako, nararamdaman ko yung presence ni Lord. And I want to tell you, you can worship God as you walk. You can worship God as you work. Kasi diba, lahat ng ginagawa natin, as long as ito ay para sa Panginoon, ito ay pagsamba. Worship as you whisper prayers throughout the day. But also worship
Ang point ko lang dito, worship should be our lifestyle. Dapat kasama na siya sa atin. Pagising mo, you worship God. Naiiyak ka, you worship God. Nagkakaroon ng calamities, we can still worship the Lord. Pag may calamities ba, hindi na natin mapupuri ang Panginoon? Nagkakaroon ka ng difficulties sa work mo, still worship the Lord. Hayaan mo yung buhay mo ay mapuno ng pagsamba sa Diyos. Kasi tandaan mo, ang pagsamba ay pumapawi ng pangamba. So when you're worried, worship the Lord. Kaysa maging warrior ka, edi maging worshiper ka na lang. Kasi alalahanin mo yung mga, Lord, what will happen tomorrow? Hindi mo naman masagot yan. Hindi mo nga alam kung anong mangyayari 2 hours from now eh. Yun nga lang 2 hours from now, di mo alam kung anong pwedeng mangyari. Dun, kinabukasan pa kaya, pipilitin mong alamin. Sabihin, pwede ka na lang sumamba dun sa Panginoon. Pwede mo nang ibigay yung buong pagsamba mo sa Panginoon. Again, worship should be our lifestyle. Starting today, learn to worship God in spirit. Pwede naman, nasa simbahan ka, pero pwede ding wala doon. Because why? Because worship is not about where you stand, but to whom your heart bows. Kanino ba lumuluhod ang pusong yan? Kanino ba surrendered yung puso na yan? Pag surrendered yan sa Panginoon, you can worship God wherever you are. Whatever situation you are in. Pero pangalawa, sinabi sa verse 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Pangalawa, sabi ng Panginoon, di ba? Worship God in spirit. Pero pangalawa, worship God in truth. May sinasabi dito si Jesus Christ. Kayo mga Samaritans, nagpupuri kayo sa Diyos. Pero hindi niyo alam yung reason kung bakit. Kasi nga, lumaki lang kayong ganon. Na-fed lang kayo na dapat ganito. Sino dito nung bata ka, pumupunta ka sa church pero hindi mo alam yung reason kung bakit ka kailangan pumunta sa church? Nagpipray ka, di ba? For example, magpipray ka sa pagkain. Sabi ng mama mo, ng papa mo, na love ka. Anak, bago ka kumain, manalangin ka. Magpipray ka. Pero hindi mo naman alam talaga kung bakit kailangan manalangin pag kakain. Bakit kailangan bago? Bakit di pwede bang manalangin pagkatapos kumain? Pwede din. Kung trip mo yun, wala namang problema eh. Kung gusto mo naman talaga yun di ba? Kaya lang, ito yung point. Huwag kang gagawa. Yung sinasabi dito ni Jesus Christ, kumagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo naman naiintindihan. At ang ending nito, mapapagod ka. Ending nito, exhausted ka, burnout ka. Kasi gumagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo naiintindihan. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from Jews. So worship through revelation. Sabi ko nga kanina, di ba? Sabi niya, you worship what you do not know. But we worship what we know. Jesus gently exposes na itong Samaritan woman na kanyang kausap ay merong shallow understanding pagdating sa pagsamba sa Diyos. May mababaw na pag-unawa pagdating sa pagsamba niya sa Panginoon. Don't get me wrong. This woman was sincere. But, sincerely wrong. Kasi bakit? Because true worship, kailangan ng true knowledge. Dapat kilala mo, sino ba yung sinasamba mo? Kaya sabi ko kanina, kailangan na re-reveal siya sa iyo kung sino siya through His Word Mga Hudyo, they have that revelation already through the Scripture kasi sila pinalaki sila na ganun. Pero again, hindi lahat. Tama pa din ang paggawa. Pero at least they have the revelation of God already. Mga bata pa lang sila. Yung Torah, first 5 books in the Bible, tinuro na sa kanila. At ang promise ng salvation through the Messiah ay alam na nila. That's why when they worship the Lord, naiintindihan nila, bakit ko pupurihin ng Diyos? You can come to me and say, Pastora, ba't ko pupurihin ng Diyos? Napakasama niya sa pamilya ko.
Lahat ng panalangin ko hindi niya tinupad. Bakit ko pupurihin ng Diyos? You may be right in what you're feeling, in what you're thinking right now, but you're actually, or sincere in what you're feeling, but you're actually sincerely wrong. Dahil ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang sa kung paano mo nakita siyang kumilos sa isang bagay, kundi paano siya kumikilos sa kabuuan. Hindi lang ito patungkol sa iyo alone, but ito'y patungkol sa sovereignty ng Panginoon. Some people will not understand the sovereignty of God. Mabigat para sa isang taong maraming gustong ipaglaban kapag sinabi ko sa iyong pag gusto ni Lord, kahit ayaw mo, gusto niya at gagawin niya. Mabigat yun. Sa isang taong maraming paipaglaban sa buhay, sa isang tao na maraming stand sa buhay, hindi pwede yan. Lalo na kapag ikaw yung tipo ng taong, pag ayoko. Kaya nga hindi natin naiintindihan. Kaya sabi ni Lord, hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan na ang sovereignty ni Lord ay napakahalaga. Kasi imagine mo, kung pakinggan niya tayong lahat at mag-matter lahat tayo sa Kanya, ang gulo na. Katabi mo ayaw ng pizza. Yung katabi mo gusto ng pizza. Doon pa lang eh. O sino dito, laki ng problema mo. Anong iinumin natin? Yung kabila, gusto ko ng kape. Ay, ayoko ng kape. Hot chocolate ako, matcha ako. Diba? Drinks pa lang, gulong-gulo na tayo. Buti na lang may sovereign God, no? Buti na lang may sovereign God. Nasa panahon, pag hindi mo na alam, Lord, let your will be done. Di ko na alam, Lord, gusto ko to. Gusto ko rin naman to. Lord, di ko na alam. Lord, surrender ko na lang sarili ko sa'yo. Mapangyari yung kalooban mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung kalooban ng Panginoon, sovereignty niya yun, di ba? Ang kalooban ng Panginoon, makakabuti para sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, makakabuti yan para sa'yo. Ilang beses ka na nanalangin para sa isang tao, Lord, gusto ko siya. Lord, parang sa TikTok ba yun? Lord, kung hindi mo kilala ang para sa akin, ano yan sabi doon? Maipapakilala ako sa'yo. Tingin mo ba si Lord hindi niya alam yung para sa'yo? Kaya lang, syempre, Lord, gusto ko to. Lord, gusto na. Sabi ni Lord, nak, hindi yan para sa'yo. Sige na Lord, gawin mo na lang. Yung hindi para sa akin, gusto ko na lang para sa akin. Kasi akala mo, yung nakikita mo, yun na yun. Kaya lang, ang sovereignty ni Lord, napaka-importante kasi nakikita niya ang hindi mo nakikita. Kaya ang plano niya ay mas maganda. Ito yung sinasabi ng Panginoon eh. Pinapalawak ko lang. Sabi niya, kayo mga Samaritans, hindi niyo nauunawaan maigi. And I want to tell you this, we cannot worship God that we don't know. Worship without knowledge is emotion without foundation. Kaya yung songs natin, yung prayers natin, yung pag-praise natin kay Lord, kailangan built upon the truth of God's Word. Sino po dito naka-receive ka na ng love letter? Or gusto mong maka-receive ng love letter? Di ba yung love letter from a loved one, mas meaningful siya? Bawa, kilala mo talaga yung nagbigay sa'yo, di ba? Mas meaningful siya kapag kilala mo yung sender. Pag hindi mo kilala yung sender ng love letter, ano nararamdaman mo? Nakakatakot naman to. Siguro yung manyak to siguro. Ganun agad na. Siguro ano to? Stalker and all that. Pero pag nakita mo yung mukha, pogi pala tsaka maganda, admirer. So pag hindi pogi tsaka maganda, stalker, ganon. Grabe siya. So isang mo, grabe ka. Diba, kapag ang love letter nanggaling sa kilala mo, mas meaningful eh. So in the same way, worship becomes powerful when you truly know your Savior. True worship is not just about feeling, but about knowing who God is. Sino ba siya? Siya ay Diyos? Siya ay Hari?
Kaya nga paulit-ulit ko itong sinasabi kapag, di ba, nagtutalk ako about giving, hindi ka magbibigay. Kapag hindi mo na iintindihan, sino yung pagbibigyan mo? Kapag ang nakikita mong pagbibigyan mo ay hari, hindi mo maa-afford na hindi magbigay kasi bawal haharap sa hari na wala kang iaalay. Pag hindi natin yan nauunawaan, lagi na lang nating sasabihin, Lord, naiintindihan mo naman. Lord, naiintindihan mo naman. Kaya lang pwede sa'yo sabihin ni Lord, ako hindi mo ko naiintindihan, anak. Gusto mong pagpalain kita sa area na yan, pero ayaw mo kong i-honor sa area na yan. Paano ka pagpapalain ni Lord? Gusto mo pagpalain ka na rin sa kaperahan niya, ay yung pera mo, hindi sumasamba kay Lord. Diba? Paano yun? Kaya it's all about knowing, ay, hari nga pala si Lord. Hindi pa pwedeng hindi ako magbibigay sa hari. Kung naiintindihan mo, sino dito mahilig ka manood ng mga ancient something-something, ng mga Korean novela, bawal humarap sa hari na wala kang alay. Deads ka. Ito'y, bakit po, Pastora? Kasi ito'y isang pag-disrespect sa hari. Hindi mo siya ino-honor eh. Yun. Tapos magre-request ka, mahal na hari. Pwede ba akin na lang ang kimchi? Magre-request ka sa isang hari na wala kang pag-o-honor sa kanya. Anong ine-expect mo sa isang hari na yun? Malamang, hindi ka niya pagbibigyan. You don't know how to honor him. Siya ay Diyos. Siya ay hari. Siya ay Diyos, God. Sinusunod ng lahat. Dapat naiintindihan natin yun. Because a true worship na walang understanding, puro na lang yan feeling. Naiyak ako sa rhythm, naiyak ako sa lyrics. Bakit ka naiiyak? O nung first time na narinig mo, or first time na naunawaan mo yung kanta na, Walk With Me? Ba yun? Sabi doon, early in the morning, you wait for me to rise. Yun pa lang. Tama ba? Walk with me? Hindi ba yun? Hindi ko alam. Tama ba yun? I walk with you pala. Walk with me. Naging walk with me na. Hindi, naisip ko kasi ako yun eh. Ba't ka naiyak? First line pa lang, early in the morning, you wait for me to rise. Kasi totoo yun. Kasi ang Diyos ay hindi natutulog. Pero ikaw, binibigyan ka niya ng pahinga. Hindi ka pagising. Hinihintay ka niyang gumising. Kasi gusto ka niyang samahan. Pag hindi mo naiintindihan yon, ano ka lang, ay kasi grabe, nagka-goosebumps ako nung tumugtog ng keyboard. Yun na yun? Dahil sa keyboard tayo nagka-goosebumps? Paano kung walang keyboard? Paano kung drums lang, magka-goosebumps ka pa ba? Naiintindihan natin? That's why we need to worship God in truth. Sino ba siya? Siya lang naman yung Diyos ng lahat. Panginoon ng mga Panginoon. Lahat, sabi ng Bible, even the winds and the waves obey Him. Hangin, alon, sumusunod sa Diyos. Pag naiintindihan mo kung gaano katindi yung Diyos, hindi ba pwedeng hindi ka sasamba? Tama ba? Kaya mo siyang purihin kasi kilala mo siya. Alam mo kung sino siya. Hindi lang yung personal na ginagawa niya sa'yo. Ala, Pastora, kahapon, grabe si God. Pinagaling niya ako. I really praise God for that. Okay yan. Paano kung di ka pinagaling ni Lord? May isang magaling na worship leader ng isang malaking church dito sa Pilipinas. Nagkaroon siya ng cancer. Interview siya one time. Sabi niya, did you ever question God? Ba't ikaw yung nagka-cancer? Nagsiserve ka naman kay Lord.
Binibigay mo naman lahat kay Lord. Sabi niya, I never question God. Kasi nagtitiwala ako kung na alam niya ang ginagawa niya. Di ko madidenay, sabi niya ganun, di ko madidenay na masakit. Hindi ko nadidenay na mabigat. Pero never kong kinwestiyon si Lord. Kasi kilala niya si Lord. O paano kung hindi ka pagalingin? Will you still worship God? Grabe, pastora kahapon. Grabe, ang aga-aga ng pabonus ni God. Don't get me wrong magsasaya tayo dyan. Makikihappy kami sa'yo. Baka magpalibre pa kami sa'yo kasi may pabonus kayo, di ba? Pero paano pag wala? Paano pala pag dinadaan ka ni Lord sa process na matuto kang magtipid? Pagtiyagaan mo kung anong meron ngayon. Kasi may nilalabas ako sa yung perseverance, patience. Hindi mo ba pupurihin si Lord? Ba yan? Paano pupurihin si Lord? Walang bonus. Naalimutan mo, si Lord ang nagbigay pa rin sa'yo ng trabaho kahit walang bonus. May trabaho pa din. God gives us the ability to produce wealth. Binigyan ka, Lord, ng abilidad to produce wealth. Dahil lang yung kabila, nagka-bonus, kayo walang bonus, hindi mo na worship si Lord, nakalimutan mo, yung Diyos na yun, nagbigay sa'yo ng kakayahan to produce wealth. Pag walang truth, mahirapan tayong worship si Lord. Mahirapan tayong tunay na sambahin ang Panginoon. Kasi kung emosyon lang yan, what if you don't feel like worshiping the Lord? Paano kung mababa ang emosyon mo? Paano kung sa mga babae, o kahit sa mga lalaki, paano kung nagkakagulo ang mga hormones mo ngayon? And your hormones are like telling you, I don't feel like worshiping God today. Don't raise your hand. Ang hirap pumalakpak. Paano if you're having a bad day? Makakalimutan mo ba that in your bad day, God is still good? Pag hindi malinaw ang understanding mo kay Lord, hindi mo siya masasamba ng tama. Marami kang pwedeng maramdaman na pwedeng maghinder sa pagsamba mo sa Panginoon. Pero hindi dapat yan nakakaandlang kung ang dahilan ng pagsamba mo sa Kanya ay dahil kilala mo siya. Dahil alam mo kung sino siya. You know, you cannot truly worship God that you don't know. True worship is rooted in revelation. It's about knowing who God is through His words. Kaya sabi ko kanina, worship without the word becomes emotion without direction. Saan mo lalabas yan? So take time, daily. Kaya nga yung natin dito, how to fill your life with worship and praises. Matatapos tong series na to, pero sana wag matapos yung tunay mong pagsamba sa Diyos. Take time daily to know God through His Word. Because the deeper you know Him, the truer you worship becomes. Kaya sabi ng Panginoon dito, in verse 23 and 24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Ang gusto pala na tunay na pagsamba ng Panginoon ay yung pagsamba na may katotohanan at sa Espiritu. Sabi niya in verse 24, sabi ni Jesus Christ, God is Spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Must worship Him in spirit and in truth. Sabi sa NLT, but the time is coming, indeed, it's here now. Ngayon na. Yung time na sinasabi ni Jesus, ito na to, ngayon na to. When a true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. This is a beautiful truth. That our Father is looking for true worshipers. Meaning to say, even if hindi maganda ang boses mo,
Maganda o hindi ang boses mo, you can worship God. And you can give God a true worship. Because He's not looking for talented one. Siyempre, binigyan ka ni Lord ng talent. Given na yon. Pero kung hindi ka magaling sa pagkanta, ibig sabihin ba nun, hindi mo ma-worship si Lord? Pastor, hindi ako magaling sa pagsayawin, hindi ko na ma-worship si Lord dyan. He is not looking for someone who is popular to worship Him. But God is looking for someone na kung saan true worshiper. Worship in spirit means from the heart. Sabi ko kanina, led by the Holy Spirit. Worship in truth means according to the Word and centered on Christ. You know, worship in spirit, sabi di ba ni Jesus Christ sa dulo, we should worship God, or so those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. You know why? Because worship in spirit without truth is wildfire. And you know wildfire? Nakakasunog yan. Destructive yan. Worship in truth without spirit is cold fire. Cold, malamig. But worship with both spirit and truth is a holy fire. A fire is very important. Nakakaluto yan. Kaya alam mo, dapat ang mga Kristiyano, naniniwala ako, dapat tayo mga Christian, on fire tayo lagi kay Lord. Do you believe on that? Amen po ba? Alam mo kung bakit? Kasi ang fire, di ba? Ang fire, nakakaluto siya ng pagkain. Pag on fire ka kay Lord, maraming malulutong pangarap. Maraming malulutong kalooban ng Panginoon na masusunod mo. Kasi on fire ka kay Lord, eh. Kaya lang, bago magka-fire, kailangan muna siya ng flame and ng fuel. Flame can represent spirit, fuel can represent truth. If you only have one, ang fire ay mamamatay. So again, the Father is not looking for performers, but true worshipers. Na kayang magpuri sa Kanya kahit sa panahon na nahihirapan siya. Peter was in prison when he started worshiping the Lord. Paul and Silas was there. Makaibang account yan, pero ganun din. Nasa prison din sila. Nagpupuri sila sa Panginoon. At sinabi doon na ang banal na spirito, ang angel of the Lord, vinesit sila, pinakawalan sila. Alam mo, sa tunay na pagsamba, maraming lalaya. Amen po ba? Ang tunay na pagsamba ay nakakapagbigay ng freedom. Dumating ka sa point that you started singing to God, pero parang wala. Ang bigat-bigat. Parang nakagapos yung kamay mo, hindi mo malang maitaas. Pero ang tunay na pagsamba, nakakapagbigay ng freedom yan. Hindi ko alam kung saan ka kailangan lumaya ngayon. Pero maniwala ka, yung pagsamba mo na may spirit and in truth, may katotohanan ng Panginoon sa iyong buhay, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga sinama ko yung bandang dulo, though hindi nyo na makikita dyan. Sumagot yung babae after that. Sabi ni Jesus Christ, diba sa verse 24, God is spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Pagdating ng verse 25, sabi ng babae, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Kasi akala ng babae, baka yun lang yung sinasabi mong di namin alam. Alam ko din yun. Kaya lang, sabi ni Jesus Christ, then Jesus declared, I the one speaking to you. I am He. Pwede pala, nasa harapan mo po na si Lord, di mo pa siya nare-recognize kasi nga, hindi mo naman siya tunay na kilala. Pwede palang kumikilos na si Lord, pero ngal-ngal ka pa rin ng ngal-ngal kasi nga, hindi mo naman siya tunay na kilala. Meron ako isang pinapanood na man of God. Grabe lang yung power ng Panginoon sa kanya. Sabi niya gano'n kasi
prophetic din siya and all that. Sabi niya ganun, hindi lahat ng tao. Sabi niya, kung pumunta ka dito kasi gusto mo, sasabihin ko sa'yo, ito ang sinasabi sa'yo ng Panginoon. Hindi lahat ganun si Lord. Kung pumunta ka dito, tunay kang sumamba sa Panginoon, tunay na ibinigay mo yung burden mo sa Panginoon, isinuko mo lahat, at humingi ka ng resolution sa Panginoon, kahit hindi kita kausapin, kinausap ka ng Panginoon, you're free. Minsan kasi we're always looking for, kailangan manginig ako. Kailangan magsuka. Kailangan magbalintong-balintong. I have nothing against that. Kasi minsan may mga ganon. Pero ang tunay na nakasamba sa Panginoon, sabi ko nga noong nakaraan, ang tunay na nakasamba sa Panginoon, bumabalik sa kalooban, sa business ni Lord. Ang lakas mo ang kumanta. Wala ka naman sa business ni Lord. Naglilid ka nga. Wala ka naman sa business ni Lord. Ano naman business ni Lord? Mag-win ng souls. Magligtas. Kaya ang tunay na nakasamba, maniwala ka, tunay na na-encounter ang Panginoon, hindi niya kayang i-contain. Hahanap yun ng tao, gusto kong may mapagkwentuhan nito. Uy, friend, alam mo ba si Jesus Christ? Ganun yung nangyari sa babaeng ito. Nung nireveal ni Jesus Christ kung sino siya, after that, to cut the long story short, na-reveal sa babaeng ito, nagkaroon siya na encounter kay Jesus Christ. After that, she went to the village and proclaimed kung sino yung na-encounter niya. Church, today, we may have all the reasons not to worship God. And you may think it's valid. Pero pag kilala mo ng matindi ang Panginoon, mauunawaan mo na kahit sa anong sitwasyon at kahit anong pagkakataon, deserve niya ang ating pagsamba. Kaya sabi ni Jesus Christ, I'm the one that you're talking about, Messiah. I am He. Kaya tunay na nakasamba ang babaeng ito. Bakit? She received a revelation from God. She received her Savior, Jesus Christ. I want everybody to stand right now in the presence of God. At sa oras na ito, naniniwala ko, maybe isa, dalawang point, or may mga nasabi ako na kung saan kinakausap ko ng Panginoon. Whether you're online, nasa online ka, or nasa physical ka ngayon. I believe in my heart that God is here. And He is still in the business of saving people. He's still in the business of revealing Himself to the people. Gustong-gusto ni Lord na nakikilala mo siya. At gustong-gusto ng Panginoon na nagpapakilala siya sa'yo. So tonight, before we sing songs to God, before we worship the Lord, pwede mamaya sa pagtulog mo, bago ka matulog, kumanta ka ng mga awit sa Panginoon, it's up to you. But before natin gawin ng mga bagay na yon, importante muna meron kang tamang encounter kung sino yung sasambahin mo. Jesus Christ in this passage ay hindi lang nireveal yung sarili niya na isa akong Hudyo. But He revealed Himself, I am the Messiah. I am the Savior. Hindi mo kasi tunay na masasamba ang Panginoon kapag hindi mo naunawa ang niligtas ka niya, o kaya kanyang iligtas. I don't know kung sino sa atin dito, yun yung kailangan mo ngayon. Maybe what you need is a rescue from God. Lord, tulungan mo ako dito sa bagay na to. Or maybe what you need is, Lord, I want to understand this. But whatever that is na kailangan mo sa Panginoon, naniniwala ako na sa oras na ito, ang Panginoon ay kikilos sa ating kalagitnaan. So wherever you are, if you may, you can close your eyes right now. Let's feel God's presence tonight. Or kung hindi mo, Pastora, it's new for me. I don't know the presence of God. I'm having difficulty. Paano ko po ba raramdamin yung presence ng Panginoon? Kung ganun yung kalagayan mo ngayon, I just want you to focus yourself, your whole being. Isipan mo, puso mo, kaluluwa mo, kay Jesus. Siya yung nagligtas sa sanlibutan.
Siya lang naman yung nagmahal sa atin. Hindi ng panahong tayo ay okay. Pero nung panahon na tayo'y basag, durog, madumi, pero minahal niya tayo ng buo. Si Jesus na kung saan hanggang ngayon ay ating intercessor. Pinapanalangin niya tayo sa kanyang tatay sa langit. Siya yung mediator natin. We don't need other mediator. Jesus is enough. Kaya kung meron man dito, Pastor, I don't feel like yung panalangin ko umaabot sa Diyos. Maybe you need to have a knowledge, a revelation, kung anong ginagawa ng Panginoon every time na nananalangin ka. He's interceding for you. Inilalapit ka niya sa kanyang tatay sa langit. But also, the Bible said in the book of Isaiah na sometimes it's our sin that hinders us. That hinders our prayers. Kaya totoo, may makakahadlang sa ating panalangin, sa ating pagsamba. At walang iba yun kundi kasalanan. That's why Jesus Christ came here on earth to save us from that sin, to save us from death. Hindi kailangan 100% kilala mo na agad si Christ para tanggapin mo siya sa iyong buhay. Maunawaan mo lang na kaya kanyang iligtas, na kaya kanyang linisin, na minamahal kanya ng lubusan. Enough yun para papasukin mo siya sa buhay mo. And in your journey with Him, you will get to know Him more. Every time you're gonna read the Bible, every time you're gonna talk to Him, you will receive God's revelation in your life. But let's start from the beginning. Let's start from the starting point. Ikaw at ang Panginoon. Give your life to Jesus. Surrender your life to Jesus. Suko mo lahat. Kabigatan, kalungkutan, sakit. Bigyan natin lahat sa Panginoon. Don't worry because He can carry those things. Actually, He did when He died on the cross for us. So if you are this person na sinasabi mo, Lord, I want to have an encounter with You. I want to have that revolution in my life. I want that change. God, I want to give You a true worship. Kung ito yung panalangin mo sa oras na ito, I'm gonna ask you, habang lahat naman tayo nakapikit, at the count of 3, mabilis lang, taas mo lang na mabilis yung kamay mo. Tapos mananalangin tayo. At yung panalangin na yan, it is your personal prayer to Jesus. It is your personal love letter to Jesus. You're gonna pour out your heart to Him. Dahil gusto mo siyang makilala, pakilala ka din sa Kanya. Although kilala ka na niya na. Tanggalin mo yung mga preconception. Magbabago ako ng religion. No, it's not about religion, kapatid. Walang pakialam si Lord sa religion. He didn't came here. He didn't come here for religion. Kaya niya nang ginawa ang lahat ng Kanyang ginawa sa mundong ito because He wants relationship. He wants to restore your relationship with the Father. He wants to restore your relationship to God. Ang ating kasalanan ang sisira ng ating relasyon sa Diyos. Pero because of Jesus Christ, who is our bridge, who did everything for us, siya na yung nag-sacrifice para sa atin, para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. And the Bible said that no one comes to the Father except through Him.
Kaya kailangan natin ng Panginoong Jesus. We need Him in our lives. So if you are this person right now, nagiging malinaw na sa'yo, kailangan ko si Jesus. I need a Savior. I need a Messiah. At a count of 3, just raise your hand, mabilis lang. And then we're gonna pray. 1, 2, 3. At habang nakataas ang kamay na yan, you can pray this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus, I come before you now. I know I'm a sinner. But I believe that you are my Lord. You are my Savior. Today, I accept you in my life. Forgive me. Cleanse me. Love me. In Jesus' name I pray. Amen. Kung first time mo yung pinanalangin, or maybe you came here, you rededicated your life to God, matagal na panahon, na parang napabayaan mo yung relationship mo sa Panginoon, this is the right time, I believe. Ito ay hindi aksidente. Ito ay tinaon ng Panginoon para makapanumbalik ka sa Kanya. In John 1:12, sinabi doon na sino daw ang sumamba, maniwala sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. To those who believe in Him, He will give them the right to become a child of God. So right now, you are no longer stranger to God. Because Jesus is giving you an access to be a child of God. Hindi ka nalalapit kay Lord na para bagang hindi mo siya kilala. Lalapit ka sa Panginoon na malinaw sa'yo, tatay mo siya. At ang isang anak sa kanyang tatay, pag malinaw sa'yo na mabuti yung tatay mo sa langit, everything that you need, everything that you request, pag malinaw sa'yo, kaya ng tatay ko sa langit gawin. Ang mga bagay na nire-request ko, walang imposible sa tatay ko sa langit. You can just come to Him with confidence. Lord, I need this. But more than anything else, I need you. I want this. But more than anything else, God, I want your will to be done in my life. I want your will, God, to be done in my life. Gusto ko, Lord, yung kalooban mo, yun yung mangyari sa buhay ko. Maybe because for the longest time, hinayaan mo yung kalooban mo, yung sarili yung kagustuhan na mangyari. But this time, it's gonna be different. There's a revolution that's happening right now. There's a big change that's happening right now. God is changing you. Kung dati, matigas ang ulo, pagpipilitan ng sarili, ngayon, naiintindihan mo na, Lord, it's not about me, it's about you, God. It's not about my want or what I need, but it's about what you want and what I could give to you. Before I leave this platform, I wanna share to you something. Merong isang church noong 1990s na kung saan nag-create si Lord ng matinding revolution. Dahil dumating sa point na ang church na to, ang pag-worship nila kay Lord ay performance na lamang. Maganda ilaw, maganda sound system, may tugtugan, full band. Kinausap ng Panginoon itong pastor ng church na to. The name of the church is Soul Survivor. At nag-decide yung pastor, for a meantime, we will strip away all the instruments and all the sound system for a time. Para ano? Para mag-focus sila sa tunay na pagsamba. That's why naisulat ang kanta
na may linyang, when the music fades, all are stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. It's not about the guitar, it's not about the sound system, it's not about the light, Lord, but something that I can only give to you. Ano yung bagay na kaya ko lang ibigay sa iyo, Lord, sa pagpupuri ko, sa pagsamba ko? Walang iba kundi puso mo. Sabi niya doon, I'll bring you more than a song. For the song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. Kasi sinabi niyong songwriter na to, Lord, you're looking into my heart. That's why he sang, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Tonight it's all about God. It's all about Him. And then sinabi nung songwriter na to, King of endless worth, no one could express how much you deserve. God, though I'm weak and I'm poor, all I have is yours. I may not have everything, but the truth is I have you, and that's enough. Thank you, God. And so I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you. As you sing this song to God, you sing it with all of your heart to Him. You search much deeper within to the way things appear. He's looking into your heart. He's looking into your heart.
God. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. As you sing this song, can you just remember God's goodness in your life? God's rescue in your life. As you sing this song, can you just remember how He provided for you? How He heals you? And it's all about you. How He rescued you? How He showed to you that He is faithful and He will never leave you and He will never forsake you? Dalangin ko habang kinakanta mo to, nare-recall yung lahat ng kabutihan ng Diyos. Na tila baga baka natakpan na mga worries mo sa buhay. Begin to think and recall God's greatness. That He's amazing in your life. That He is faithful then and He is faithful now. Hindi siya nagkakamali noon at hindi pa rin siya magkakamali hanggang ngayon. Puso mo sa Panginoon ngayong oras na to. Wherever you are, kahit yung mga nasa tao sa production natin, can we just worship God and in spirit and truth right now? Let that heart reveal who God is in your life. He's good. He is selfless, not selfish. He wants the best for you because He is a good Father. He is the God that in Him nothing is impossible. Siya yung Diyos na naging tapat sa'yo noon at hanggang ngayon ay tapat sa'yo. Siya yung Diyos na minahal ka noon at hanggang ngayon minamahal ka pa rin. Siya yung Diyos na nagpatawad noon at hanggang ngayon ay nagpapatawad pa rin. Sa yung Diyos na kahit ilang generations na ang dumaan, hindi nagbago kahit kailanman. Siya yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Siya yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung Diyos na kung saan nilalapitan natin ngayon. Siya yung Diyos ni David. Pero siya din yung Diyos ni Moises. Pero siya din yung Diyos ni Peter. Pero siya din yung Diyos ni Paul. Siya din yung Diyos ni Stephen, at saka ni Mary, at saka ni Martha, at saka ni Joseph. Siya yung Diyos ni Jonah. Siya yung Diyos ni Isaiah. Siya yung Diyos ni Nehemiah na sinamahan siyang mag-build. Siya yung Diyos na kahit kailan hindi natalo. Kasi ang alam niya lang ay manalo. He is the God that we are worshiping now. Kaya kung nawawalan ka ng dahilan para purihin ang Diyos, alalahanin mo sino siya. Today, God, salamat, Lord. Kasi binalik mo po kami sa tunay na pagsamba.
Thank you, Lord, kasi privilege at hindi isang karapatan, pero isang pribilehiyo, God, na masamba ka namin, Lord, sa spirito at sa katotohanan. Lord, I pray that each and everyone who can listen to me right now will find in their lives, in their heart, to worship you and in spirit and in truth. I pray that every day they will receive a revelation of you in their lives. At Lord, kung paano ka magpapakilala sa kanila, from there, God, magbibigay sila ng tunay na pagsamba sa iyo. May we always do that, God. Dalangin ko, Panginoon, na araw-araw yun po yung magawa namin. Whether we think that our days are good or bad, we will still fill our hearts with worship and praises. Even in times of calamities or in times, Panginoon, na kung saan may celebration, we will still worship you, God, and we will still give you praise. Lord, sa panahon ng pag-iyak, ng pagtangis, at sa panahon ng pagtawa, sasambahin ka pa rin po namin, Panginoon. Because you deserve it, God. You deserve nothing but our worship, nothing but our praises, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, today, we want to honor you and praise you and worship you. This is our heart's desire, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Come on. Palakpak ng